Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya. Sa pangunang dalangin ng taong nilang isa na aming minamahal ginagalang na Pastor Evangelista Will Almeida and the Papa o God. Minsan pa kami nagpupunta kapasalamat sa bawat yugto na aming panagawa, pinagpalitan lang isa sa iyong patuloy na pagkilo sa aming kalagitnaan. Patuloy ka na sa amin sa tutuwin na o Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, bisa pa kami buong pagpapakumaba. Imin ang kapatawaran sa lahat ng amin nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansa sa banal na kalooban, patawang bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan at tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahala pa ng usus. Ikaw po magdaga ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan ng spiritual para simple kamaraan na maintindihan na aming iniibig ng mga baguhan, mga bisita, mga kababayan, sa aming iniibig ng mga kapatid, mga sa aming live broadcast viewers, sa aming samot panalangin, sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus na aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, demons of hindrance at doubts and unbelief cast out from us and bind the power of darkness and anoint the Lord, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at kung nagsisalat ako nagpapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdala, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklalan ng mga pagpapala. And we give the more honor and respect to our dearly beloved honorable parents in the Lord. And we always treasure remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Will Almeida, the anti-flower of God, our beloved honorable San Pastor Luis Almeida. Greetings and respect to all the beloved children, whole Almeida family here in the Philippines as well as in the US and in Canada. At sa lahat din po natin iniibig ng mga kapamanggawa, mga kapatiran, mga iniibig ng mga bisita, mga sa ating mga kababayan dyan sa labas na nakapaligid. And praise God sa ating mga witness viewers, a pleasant evening and welcome to the Royal Family of God. Amen. Praise the Lord. Mga iniibig, ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa ating mga kababayan, dahil sa busy sa lahat ng bagay, subalit sa bagay ang nakalimutan ng mga tao na tayo po mayroong kinakaharap na maliwanag at kasalukuyang panganib. At andyan pa mga inibig ko ang mabilis na yung pagbalik na malapanan yung kanyang galit na ibubugso niya sa mundong ito. Kaya ano po sabi sa banal na kasulatan, dito po sa from the book of Isaiah, chapter 13, verses 9 up to 11, kanilaman po. The book of the prophet Isaiah, chapter 13, from verse 9 up to verse 11. Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it. For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light. The sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine. And I will punish the world for their evil, and the wicked for their iniquity, and I will cause the arrogancy of the proud to cease, and will lay low the haughtiness of the terrible. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa Isaiah Kapitulo 13, versikulo 9 hanggang 11. Narito ang kaarawangan ng Panginoon ay dumarating, mabagsik na may puot at mabangis na galit, upang gawing kagimbaan ng lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niyon. Sapagkat ang mga bituin ng langit at ang mga gayak na yaon, hindi magbibigay ng kanilang liwanag, at ang araw ay magdidilim sa kanyang pagsikat, at hindi magsisilangin ang buwan at ang kanyang liwanag. Dito po sa 11, at aking parurusahan ang mga sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang masama dahil sa kanilang kabalakyutan. Aking patitigilin ng kahambugan ng palalo, at ang aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you mga kapatid, and God bless His Word. So napakaliwanag, mga inibig ang sinasabi ng banal na kasulatan, behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath, fierce anger. Narito ang Panginoon ay dumarating na mabagsik, may puot, bangis at galit. Kanino po mga inibig ko? Sa mga taong hindi nagpapahalaga. Sa mga taong walang panahon sa kanyang banal na salita. Maging sa mga ilang Kristiyano na
urong-sulong sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po'y kumakaharap sa maliwanag na kasalukuyang panganib sa mundong ito, mga inibig ko. And we are truly blessed because we belong to the true church of the living God. Na dito po ay pinagkaluban tayo ng ating pinakamamalapan noon na totoong pastor, totoong propeta na nagmula sa ating dakilang Diyos ng buhay, mga inibig ko, preaching the word of God with power and anointing, mga inibig ko, sa lahat na tayo na tumalima, sumunod at sinagawang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga inibig ko, lahat po tayo pinagpanang lubos ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya marapat lamang nating mga inibig ko na sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, at lagi nating sabi ng banal na kasulatan na remember them. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, who spake Paul considering the end of their conversation. Alalahanin ninyo ang nagkakaroon ng pagpupuno sa inyo na siya nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdiritili ng wakas ng kanilang pamuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Kaya yung tulot, pangangaral ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon, manibig ko, ito po'y ating pong susundan, ating isasagawa ng buong puso natin sapagkat ito iniwan sa ating manibig ko na dapat natin panghawakan yung kaligtasan, yung pananampalataya na pinag-grab sa ating manibig ko. Ito po'y lagi natin iti-treasure, manibig ko, sapagkat tayo po'y nasa mahuling panahon na, manibig ko, nandiyan na ang Diyos ay dumarating na mabilis. Ibubuksan niya yung galit sa sanlibutan nito sa mga tao na lalong gumagawa ng kasalanan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga dito sa ating nabasang talata, mga inibig ko, na siya mismo nagsasabi na siya babalik, darating siya na andun ang mabilis at ibubukso niya yung kanyang galit sa sanlibutan ito, mga inibig ko, sa mga tao na hindi nagpahalaga ng kanyang banal na salita. Napakaliwanag sinasabi kung saan aking parurusan ang saliputan dahil sa kanilang kasamaan at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan at aking patitigilin ang kahambugan ng palalo at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Yan po ang ating panahon ngayon, mga inibig ko. Tunay na napakasama ang panahon. We are in the last days, perilous time, redeeming the time for the days are evil. At ang tao, mga inibig ko, talaga naman pong nahilig na sa paggawa ng kasamaan, mga inibig. Oh? Biblia mismo nagsasabi, mga inibig ko, na kung saan ay, ang tao ay, ang sabi ng Kasulatan, ito po'y naging palalo na, mga inibig ko. Sabi po rito, mga inibig, sapagkat ang mga tayo na maging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa kanilang magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pag-ibigin sa sarili, mga mabangis, hindi mga ibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas sa mga ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga ibigin sa Diyos na may anyo ng kabanalan, datapuat, tinanggihan kapangyarihan ito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Yan ang ating panahon ngayon, mga iniibig. Kaya nga, tayo po'y nasa panahong mapanganib. At paano kung bumagsak pa yung mga asteroid, yung mga star, na hindi na magbibigay ng liwanag, mga inibig ko. Ang NASA, mga inibig ko, ng USA, ay meron naman na ispatan na asteroid, mga inibig ko, by 2029, yun ay babagsak, sinlaki po ng Eiffel Tower sa France, mga inibig ko, ang kalaki. Paano kung biglang bumagsak yan, mga inibig ko? At ano naman natin ang nangyayari sa buong paligid ngayon, sa buong mundo, mga inibig ko? Ang kaguluhan, patayin, kaliwat, kanan, rumors of wars, famine, pestilences, mga inibig ko, yung mga paglindol, kahapon lamang, mga inibig ko, yesterday, 6:30 sa ating bansa, maging sa Taiwan, meron ding lindol, mga inibig ko. 5.4 yun, mga inibig. Medyo malakas-lakas na po yan. Paano kung dumating yung warning ng peoples anytime now? Kaya tayo po'y pinaghahanda ng ating marapuno at dito hindi nagkulang ng pagtuturo, pangangaral ang propeta ng Diyos sa atin, mga inibig ko, yung kanilang iniwan na aral, turo, mga inibig ko, kinakailan ito po lagi nating iti-treasure, ingatan natin na mainam ang banal na salita ng Diyos, kapagkat kung ingatan ang salita ng Diyos, mga inibig ko, ligtas tayo, sabi ng banal na kasulatan. At magsabing, praise the Lord! Yung mga tinuro, mga beloved children, tinuturo sa atin, mga inibig ko. Kaya,
panghawakan natin na salita ng Diyos, mga inibig. Kung tayo man po'y tinuturuan, inaaralan, mga inibig ko, kung tayo nagkakamali at tayo tinuruan, maging kami, we stand to be corrected, mga inibig ko, upang lalo pa tayong magagamit ng ating mahal na Panginoon. Hindi yung ating mga sarili ang nasusunod, mga inibig ko. Yung character, yung attitude natin, yung kinaiibig ko, kinakailangan, ito po ay, sabi ng Biblia, therefore if any man be in Christ, is a new creature, all things are passed away. Behold, all things have become new. Lahat ng bagay lumay nagsilipas ngayon, bago na sa harapan ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya panghawakan po natin yung ating kaligtasan, yung ating pananampalataya, mga inibig ko, anuman, dumating man yung grabing galit ng ating mahal na Panginoon. Sabat ang sabi ng Biblia, maging ang iyong pinakatinto, kayamanan mo, katanyagan mo, hindi makapagliligtas sa iyo, sa galit ng Diyos, ibubugso sa mundong ito. Ano po sabi sa Zephaniah chapter 1 verses 18, and balik sa 17, kanilang po. The book of Zephaniah chapter 1 verse 18. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath, but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy, for he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land. 17. And I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men, because they have sinned against the Lord, and their blood shall be poured out as dust, and their flesh as the dung. God bless you, Pastor Garo. Zephaniah Kapitulo 1, versikulo 18, balik sa 17. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo, sapagkat wawakasan niya, o isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitatan sa lupain. 17. At aking dadalhan ng kahapisan ang mga tao, at sila ay magsisilakad na para mga bulag, sapagkat sila ay nangagkasala laban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay nabubo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang dumi. Purihin po ang ating pinakamamahal. Palakpakan mo natin dagdagan sa buhay. Everybody praise the Lord! Mga iniibig, kailanman, hindi natin pwedeng ipagmalaki kung ano ang meron tayo. Sapagkat Biblia mismo nagsasabi, sa oras ng puot at galit ng Diyos, ang iyong kayamanan, ang pinakaginto mo, ang katanyagan mo, ang kapangyarihan mo, kailanman ay hindi makapagliligtas sa iyo. Sa puot ng Diyos ay ibubugso sa mundong ito. Kaya hindi pwedeng magmalaki ang tao na hindi nila pwedeng imak ang ating dagalan Diyos sa buhay, mga inibig ko, na ang Diyos ay wala sa kanila. Ha? Katulad sa ibang bansa. Wala ang Diyos sa kanila, sabi, mga inibig ko. After 2 days, yung anong nangyari, mga inibig ko. Isipin mo, malamig ang lugar na yon, biglang tupukin yung napakaluwang na area na yan, mga inibig ko. Napakaganda nung titingnan before, yung after na, nangasunog na lahat, mga inibig ko. Wala ang may pagmamalaki kailanman ng tao. Anong nangyari sa kanila? Tama sabi Biblia, dadalhan niya ng kahapisan ng mga tao at sila ay magsisilakad na parang bulag sapagkat sila ay nagkasala sa Diyos. O, diba? Nung nakita nila ang kanilang mga properties by the millions of dollars, mga inibig ko, para silang bulag at para silang tulala, hindi nila alam gagawin nila, mga inibig, yung kanilang pinaghirapan sa isang iglap dahil sa kanilang pagiging hambog, pagiging palalo, mga inibig ko. Ayun ang nangyari sa kanila, mga inibig ko. So, bakit lagi natin alalahanin, ang Diyos kailanman ay walang kasiyahan sa kamatayan ng mga taong masama, kundi ang mga tao ay magbalik loob, magsisi, magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord! Sapagkat ang sabi ng Biblia sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Hindi tayo itinilaga ng Diyos sa galit, kundi magpagsapagkat mo ng kaligtasan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, hindi pala tayo itinalaga ng Diyos sa kanyang galit. Subalit kung ang tao po ay patuloy na magbibingi-bingihan, magbabaling-waling halaga sa banal salita ng Diyos, despite of the fact na ang banal salita ng Diyos ay ito po ay na-spread na sa buong mundo through dito sa internet, mga inibig. Kaya wala na sila may rarason
na hindi na napakinggan ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na pinangaral ng totoong pastor, ng ating kaluluwa, totoong propeta ng Diyos, may inibig ko, nahayag sa iba't ibang panig ng mundo ang kapangyarihan ating mahal sa gawaang ito, may inibig ko. Kaya yung kaligtasan na nasa atin, ingatan po natin sa ating mga inibig na kababayan sa paligid, habang meron kayong panahon, habang hindi pa lumilindol na malakas yung word ng peoples, may inibig ko. Sapagkat pinagpala na yung mga nandito, yung mga kababayan natin na pumupunta rito, mainibig na sila tinawag natin mahal na Panginoon, kayo man din ay humabol pa habang meron pa kayong pagkakataon, mainibig ko. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, may warning ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi po dito sa 2 Thessalonians chapter 1 verses 8 and 9, ano po sabi po rito? Second book of Thessalonians chapter 1, verses 8 and 9. In flaming fire taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Ikalawang Tesalonica Kapitulo 1, versikulo 8 at 9, na maghihiganti sa hindi nagsisikilang sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Purihin po ang ating dagalan Diyos sa buhay. So praise the Lord! So ito po'y babala sa lahat ng tao sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa ating mga Kristiyano na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God. Ang Diyos ibabalik, hindi na po para ipako muli sa krus, kundi sa kanyang pagabalik, may inibig ko, meron siyang paghihiganti kanino doon sa mga tao na nakapakinig na salita ng Diyos at doon sa mga tao na naglingkod sa ating mahal na tumalikod, may inibig ko, andun ang kanyang paghihiganti, walang hanggang kaparasuhan, sabi ng banal na kasulatan. Kaya habang meron pang panahon at pagkakataon, ibigay po natin yung the best na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, maging sa ating beloved viewers, sa ating mga kababayan sa paligid. Before it's too late, mainibig ko, humabol kayo, mainibig ko. Sapagkat itong napakalapit na pagkabalikan saan dyan na ibubuksan niya kanyang matinding galit sa pamamagitan ng mga kalamidad, mga salot, mga inibig ko, mga lindol, mga pagputok ng mga bulkan, mga inibig, sabay-sabay po niya mangyayari. Pero bago mangyari yan, kukuhanin na muna ng mahal po ang mga matatapit niyang anak na naglilingkod sa kanya. Palakpakan po ating dagdagan sa buhay. Herbaso Besolo! Ngayon, ano ang pinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat gawin ng isang tao, maging ng ilang Kristiyano na urong-sunod sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Upang yung maliwanag at kasalukuyang panganib, yung galit ay bubuksan ng Diyos sa mundong ito ay hindi mararanasan ng tao. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagsabi na wala siyang kasiyahan sa kamatayan ng mga tao masama, kundi ang mga tayo manumbalik sa loob sa ating daklan sa buhay. Kaya nang itong pinagagawa ng ating mahal na Panginoon, dapat gawin lahat ng tao, maging ng mga Kristiyano may inibig ko. Sabihin na pong magkasabasahin dito po sa book of Ezekiel, chapter 18, verses 23, talon sa 31, 32, and book of Gospel of St. Luke, chapter 21 and 36. Kaya lang po. The book of the prophet Ezekiel, chapter 18, verse 23. Have I any pleasure at all that the wicked should die, said the Lord God, and that he should return from his ways and live? 31 and 32. Cast away from you all your transgressions, whereby you have transgressed, and make you a new heart and a new spirit. For why will you die, O house of Israel? For I have no pleasure in the death of him that dieth, said the Lord God. Wherefore turn yourselves and live ye. Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 23, talon sa 31 hanggang 32. Mayroon baga akong anumang kasayahan sa kamatayan ng masama? Sabi ng Panginoong Diyos. At hindi baga mabuti na siya humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay? Inyong iwaksi ang lahat inyong pagsalangsang na inyong isinalangsang at kayo'y magbagong loob at magbagong diwa. Sapagkat bakit kayo mamamatay, o angkan ni Israel? Sapagkat wala akong kasayahan sa kamatayan niya na namamatay, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya't magsipagbalik loob kayo at kayo'y mga buhay.
the gospel according to Luke chapter 21, verse 36. Watch ye therefore, and pray always that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. God bless you po. Dito po sa Lucas Kapitulo 21, versikulo 36. Datapot mangagpuyat kayo sa bawat panahon, magsidaing upang kantin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Purihin po ang ating pinakamamalapan. Everybody, praise the Lord! So ito po ang ipinagagawa ng ating mabait na Diyos sa buhay na dapat gawin natin tao ng mga Kristiyano, mga inibig ko. Sapagat ang Biblia mismo nagsasabi, ang Diyos ay walang kasayahan sa kamatayan ng mga taong masama. Kundi ang mga masama ay magsisimanumbalik, magpakumbaba, mga inibig ko, at humiwalay sa paggawa ng kasalanan sa pagsalansan sa harapan natin mahal na iwaksi ang lahat ng pagsalangsang, mga inibig ko. Iwaksi ang lahat ng masama. Huwag padaya sa kaaway ng Diyos. Alam na po natin kung anong mga masama may inibig ko sapagkat galing tayo dati diyan. Subalit ngayon tayo pinagpanalubos sapagkat sa pagtuturo, pangangaral ng propeta ng ating mga Panginoon. Lahat po tayo totoong pinagpala. Simula nang tayo sumunod at inunawa natin at isinagawa ang lahat ng katusan ng mahal na panahon. Magmula sa pagsunod sa kabanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Nagtapat tayo sa pag-ibig natin sa pumpagit handog. Lagi tayong dumadalo sa ating banal na gawain. Saman po tayo mapalipat ng ating venue. Nandoon ang mga anak natin sa lagi sumusunod. Sapagkat it is a great honor and privilege na tayo po yung pakikipag-covenant natin sa ating pinakamamahal na panahon. And praise God. At andun yung pagkatapat sa pagpupuri, sa paghayo, sa pag-ayuno. Lalo na po yung ngayon, mga inibig ko, kinakailangan natin talaga magsipag-ayuno. Sapagkat hindi natin alam ang pagbabalik ng Diyos, mga inibig ko. Walang oras na kanyang pag-aalam ng kanyang pagbabalik. Subalit ang propeta ng ating mga panahon nagbigay ng laging sinasabi, lagi mong isipin ngayong araw na ito ang pagbabalik ng Diyos upang patuloy tayong makasunod lagi sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. Huwag mong isipin na matagal pa, manibig ko, sapagkat anytime, rapture will take place any moment, manibig ko, sapagkat ang Diyos ay dumarating na mabilis, nandun ang galit ang kanyang puot, ibubukso sa mundong ito, mga inibig ko. E sabi pa ng pagsulat, datapot mangagpuyat kayo sa bawat panahon. Ibig sabihin, magsipaghanda po tayo lagi. Manalangin tayo, mga inibig ko lagi. Mag-ayuno tayo. Lahat ng member ng gawain ito, no exemption, mga inibig ko, kailangan walang exempted dito. Lahat po tayo magsipag-ayuno, mga inibig ko. Isagawa po natin yan kahit 1 meal fasting, 2 meals fasting. Kung hindi nyo kaya, kung straight, mas maganda, mga inibig ko. At lalo tayong pagpapalain natin mga lapon. Upang ating mga kababayan, mga unsaved loved ones natin, ay may ipanalangin natin sila mailapit sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya mga sidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makakatayo kayo sa harapan ng anak ng tao sa ating dakilang Diyos sa buhay. Sapagkat ang kukunin lamang, the church that will be brought to heaven without blemish, spotless, without any wrinkles, mga inibig ko. Kaya kung ikaw ay merong galit, puot, inis, pagkabahagi, pagkakampi-kampi, mga bagay na pagbibigyan pa ang layaw ng sanlibutan ito, manibig ko, it's about time na tayo po'y ibigay natin ang ating puso sa ating pinakamamahal na panahon. Sapagkat pag nagawa natin ang lahat ng mga bagay na yan, hindi ang galit ng Diyos ang iyong mararanasan, manibig ko, kundi pupuspusin ka ng grabing kagalakan, kapayapaan, kasiyahan na nagmumula sa ating mga panahon. Last verse, dito po sa Romans chapter 15, verse 13. Maganda na po mga uwit, manunugtog, kanila mo po. The book of Romans chapter 15, verse 13. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. God bless you po. Mga taga-Roma, Kapitulo 15, versikulo 13. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Oh, purihin ang ating dakilang sa buhay. Everybody, praise the Lord! Minsan mo nang palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Yung buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na panahon. Everybody, praise the Lord! Napakagandang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga inibig ko.
At lagi natin alalahanin na tayo po ay nasa kasalukuyang maliwanag, kasalukuyang mapanganib na panahon. Ito, ating nabasang talata na sabi, pupuspusin tayo ng Diyos ng buong pag-asa, ng kagalakan, kapayapaan sa pananampalataya. Upang tayo po ay magtamo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala, mga inibig ko. Ano man ang nangyayari sa yung panig ng mundo ngayon, kagulang pa tayo kaliwat kanan ng mga napipitong gera, mga inibig ko, mga pagputok ng mga bulkan, ang mga paglindol, mga inibig ko, ang mga anak ng Diyos ay nananatiling umaasa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun lagi yung kapayapaan sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nagpahingalay sa bawat sa atin sapagkat ang Diyos ay tutong mapagmahal na Diyos, mga inibig ko. Kaya sa ating mga inibig ng mga baguhan, mga inibig ko, hindi pa huli ang lahat sa ating mga kababayan na sa paligid, humabol kayo, mga inibig ko. Sapagkat napakalaga ng kaligtasan, mga inibig ko. Iniibig kayo, minamahal kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sa Diyos ay wala imposible. Ano man ang karamdaman mo, magtiwala ka lamang sa Kanya, pagagaling ka natin mahal na Panginoon. Kaya tayo po lahat tayo tumayo, mga inibig ko. Minsan pa natin papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, narito ang Panginoon, dumarating na mabagsik, may puot, bangis at galit. Kaya upang hindi galit ang ating makamtahan, kundi yung pag-ibig ng Diyos ang ibibigay niya sa atin. Pupuspusin niya tayo ng grabing pag-asa, grabing kagalakan at kapayapaan. Habang tayo po na tayo tumayo, mga inibig ko, and we are inviting all the beloved visitors to please come forward. And to our beloved viewers, and accept our loving God in your heart. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon po, araw ng kaligtasan. Ngayon po ang araw ng pagtanggap. Habang ating pinakapunan natin malapunan sa pamagitan ng papuring awiting ito. Hallelujah. Praise the Lord. At habang binibigay pong pataon sa beloved co-preacher, Brother Joey Mancera, sa kanyang mga magpapatanggap.